Magandang gabi po sa ating lahat. Sinadya po na tayo ay purihin natin ang ating Diyos na keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. You are take me deeper than my feet could ever wander. My faith would be made stronger. The presence of my Savior. Take me where my trust without borders. You walk among the waters. Wherever you go me, take me deeper than
let the water make me stronger to the presence of my Savior. Keep my eyes above my soul will rest in your embrace. I am yours. You are mine. Tunay nga pong bigay. Tunay nga pong bigay. Walang kapantay. Tunay nga pong bigay. Tanging makunabigan sa lahat ng yes. Lord, maraming salamat po Lord God sa araw nito na dinapin po kami dito sa bahay simbahan upang purihin ka, upang purihin ka, upang makinig na yung salita Lord God. Lord, sa aming mga pinagdadaan ng problema Lord God, naway ikaw yung mamuna at ikay gayon namin Lord God para sa maging kalakasan namin Lord, patawarin po kami sa mga nagagawa po namin kasalanan sa inyo. Hindi man po namin ginagawa ang 10 commandments Lord God, pero patawarin po kami sa basahin ng mga loob. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon, nating Diyos na buhay. Sa pong magandang gabi. Masayang Pasko na rin po sa bawat isa, sa mga nasa kanilang mga tahanan na sa ngayon po ay nakasubaybay at sa ating mga kasama dito. Good evening po at sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Ayan. Mga oras ngayon dyan. Sumati pong lahat ang pagpapala ng ating Panginoon. So ilang araw na lamang ho, ano ba tayo ngayon? 21. Pangayon natin ang Pasko. Inihila natin mag-year. 4 days na lang po, at Pasko na. Yun yung pinakahintay ng marami. Marahil yung iba nakatanggap na ho ng maagang pamasko. So, purihin ang ating Panginoon sa gabi pong ito ay tayo po ay nandito naman ho upang makinig ng kanyang salita. At siyempre, yung manalangin po mamayang konti at huwag po ninyo kaming iiwanan hanggang mamaya po. So, tayo muna po ay saglit na manalangin. Sa iyo aming dakilang Diyos amang banal sa oras na ito. Kami po ay sama-sama nagpapasalamat sa iyo o Diyos sa pagkakatipon mo po sa amin sa lugar na ito upang makinig ng iyong salita at ganoon na rin ang manalangin po sa iyo o Diyos. Patubayan niyo po kami Panginoon lalo na po sa pagpapahayag ng iyong salita
dalangin po namin na ito po ay makarating doon sa mga tune in po ngayon, O Diyos, at subaybay sa kanyang mga tahanan. At dalangin po namin na ito ay maunawaan at magpapapala po sa kanila, O Diyos, lalo na po sa panahon na ito. At ikaw lamang po ang aming tanging itinataas, O Diyos, sa kabuuan po ng gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, 4 days na lamang ho, Pasko na, at dahil tayo pong lahat, mga bata ho tayo, nakaranas ho ng iba't ibang karanasan pagdating ho ng mga ganitong season, ng panahon. Ako, nung naalala ko nung bata ho kami, kasi pag dumating ng ganito, pag pumasok na ho yung bear, yung makarinig lang ho ako ng yung kanta pamasko, masaya na ho ako. Iba yung dating kasi yung pakiramdam. At lalo na pagdating ng December, lalo na ho noon, malapit lang yung bahay namin, likuran lang, yung simbahan doon nagsisimba, nagtitinda ho kami doon, kasama ng namin. Maamoy ko lang yung amoy ng mansanas. Masaya na rin ho ako. Kasi iba yung dating pag Pasko. So ganun ho ang ating nakagisnan sa ating buhay pag dumating ang ganitong panahon po ng Kapaskuhan. Magpahanggang ngayon po ay kanina nga lang ho, naghanap kami ng ihawan ni stainless, wala kang mahanap ang mamahal ni stainless. No? So nakita natin traffic. So ibig sabihin busy ho ang mga mga tao sa paghahanda ngayon. No? Sa 25 o 24 pa lang, Then kapag yung Noche Buena, 25 kinabukasan. So abala ho. So mapapansin ho natin yung tanong na ano ang Pasko sa atin? Sa inyo po, ayun nanonood. Ano po ang Pasko? Ayun po ang title ng ating pag-aaralan. Ano ang Pasko? Bakit may Pasko? Bakit tayo nag-celebrate, nagbubunyi, nagsasaya pag Pasko? May karapatan ba tayo magsaya? Ayan. Sino ba ang dapat magsaya at magbunyi pag tuwing Pasko? Parang nakakaramdam tayo ng saya at kaibang kasiyahan dahil yung sa tradisyon na nakagisnan natin, masaya tayo dahil lalo sa mga nagtatrabaho, may bonus sa 13th month, at nakakatanggap ng mga regalo. So, masaya tayo. Kaya malungkot ho, after noon, yung dulot ng saya na yon nawawala. So yung Pasko, hanggang doon lamang ho natin naunawaan. Sa isang alipin o bilangguho, wala ho tayong makikitang nagbubunyi o nagsasaya. Masaya siya, nakulong ako, masaya. Hindi. Magiging masaya lamang ho ang isang bilanggo kapag siya ay nakalaya o pinalaya. Doon lamang ho siya makapagbubunyi at makapagsasaya sa kanyang buhay. Sa mahabang panahon ng pagkakabilanggo niya, dumating ang panahon na siya po ay nakalaya. So ano nga ba ang Pasko? Ayan. Samahan po ninyo ako dito sa 1 John. Unang Juan, Kapitulo 4, mula po sa talatang 7 hanggang 21. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Verse 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya
at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. 11, mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo mag-ibigan. 12, walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. 13, nalalaman natin nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. 14, nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. 15, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. 16, nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. 18, walang kalakip na takot. Ang tunay na pag-ibig sapagkat sa takot walang kalakip na takot ang Ayaw, 18, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at ang popot naman ang kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yung kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi nakikita? 21. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Purihan ang Panginoon po sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So ito pong pinasa natin mula sa verse 7 hanggang 21. Ito po ay may pamagat na ang Diyos ay pag-ibig. Ayan. May iba't ibang pakahulugan po tayo pag narinig natin sa mga handaan, sa mga Christmas party, yung mga tanong na ano yung pakahulugan, ano para sa kanya ang Pasko. May tayong mga nasasabi pakahulugan. Yung iba sinasabi na itong Kapaskuhan ay panahon o araw ng pagbibigayan o pagtanggap, regalo. Ang iba naman ay nagsasabing ang araw nito ng Kapaskuhan ay panahon ng pagkakasundo-sundo. Yung mga nagkaroon ng tampuhan, alitan. So, ito ang hinihintay nilang panahon para magkasundo-sundo. Yung iba naman, ito yung araw ng pagpapatawaran. Nagkaroon ng nagawa ng hindi maganda, sumama ang loob, sa mahabang panahon. So, para sa kanila, ito yung panahon ng pagpapatawaran. At yung iba rin naman, ito yung panahon ng pagmamahalan, pag-iibigan. At iba, ito yung panahon na pagpapakabait. Maraming bumabait sa panahon nito, no? At iba pa, marami. So kung papasin natin, maganda ho naman lahat ng iyon, ano? Kung titignan ho natin. Kaya lang na, nung piniprepare ho natin ito, bakit sa ganitong panahon lang? Bakit ihintay pa yung ganitong panahon para bago gawin? O natin ito, yung magbigay ka, tumulong ka, and mayroon tayong 12 buwan sa isang taon. Bakit hintayin pa ang ganitong panahon para makapagkasundo ka sa iyong naging kaalitan? O magpatawad ka? No? Bakit sa ganitong panahon pa? No? At yung iba, para ipadama mo yung pagmamahal mo sa iyong kapwa at maging mabait ka. Sa ibang banda, maganda rin naman ho ang naidudulot. Kaya mo, dumating sa puntong tanong na paano kung hindi ka dumating sa ganitong panahon? O yung tao na dapat mong pag-alayan nito ay hindi rin
umabot sa ganitong panahon. Ay hindi mo yung dapat mong nagawa na dapat gawin ay hindi mo nagawa. Sabi nga doon sa Proverbs, hindi nagkakamit sa Proverbs 2 yun, yung kagandahang loob daw, huwag natin pagkait sa ating kapwa. Kung meron ka ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang sabihin na bumalik ka bukas at doon mo ibibigay. So po pwede man ho, kung i-atras natin ang mga buwan, pwede naman ho natin gawin ang mga to. Hindi ba natin pwedeng gawin? Kahit sa ganitong panahon lang, ba natin dapat, kumbaga, po pwedeng gawin ang mga nabanggit natin. No? So sa ating pong mga binasa mga talata kanina, so pinapakita ko doon na ang Diyos ay pag-ibig. At ang Pasko po, ito yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Pamaunawaan ho natin na ang Pasko pong ganito ay hindi lamang ho mga material na bagay, no? Hindi lamang ho ito sa kung anong mga nakagisan ho nating tradisyon. No? Hindi ho doon nakasalalay ang nakamulatan nating Kapaskuhan. Ano ho? Para maunawaan ho natin na bakit may isang sanggol na isinilang doon sa sabsaban. Basta na lang ho ba siya isinilang ng ganon? Kahit ho tayo, isinilang ho tayo dito sa mundo. Siyempre tayo, nung mga bata pa tayo, wala tayong kamangwa, hindi natin alam kung bakit tayo sinilang. Pero nung tayo nagkamalay na, nakaisip na, so meron na tayong, makakapag-isip na tayo na, bakit ako isinilang dito sa mundo ito? So yung tanong na yon, hinahanapan natin ng sagot. So, ibig sabihin, may dahilan kung bakit tayo isinilang sa mundong ito. So yung sanggol po na isinilang doon sa sabsaban na nakikita natin minsan sa mga Belen, andon, may makikita ho tayo. Bakit ho isinilang yung sanggol ang ating Panginoon Kristo doon sa sabsaban? Hindi lamang ho para mag-celebrate tayo yung ganitong Kapaskuhan, yung kanyang kapanganakan, pagkakas sinasabi na hindi naman yung December 25 po ang talaga eksakto, na wala akong nakatala sa Biblia. Pero anumang pong petsa na ipinanganak ng ating Panginoon Kristo, ang mahalaga, isinilang mo siya. Yan ang importante ho. No? Hindi na natin dapat pagtalunan pa yung kapanganakan. No? Kasi yung iba, may grupo pananampalataya, hindi sila nagsiselebrate ng Pasko kasi hindi nga nila alam ang talagang kapanganakan, eksakto, ng ating Panginoon Kristo. So, hindi ho yun ang ating pag-usapan at dapat pagtalunan. So, yung tanong na bakit isinilang yung sanggol? Ayun ho, dapat maunawaan ho natin yun. Hindi lang, sabi nga, hindi lang para magsaya ho tayo, kailangan hindi natin alam kung bakit tayo nagsasaya. No? Maalala ho natin nung sa Luke chapter 2, di ba? Nung sabihin ng anghel sa mga pastor, huwag kayong matakot. Matakot kasi sila no? Takot na di pangkaraniwan. So kailangan ho maunawaan ho natin na sa ganon, kahit na hindi ganitong panahon o araw, hindi ho tayo nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa ating buhay. O yung saya ba? No? So yun po, no? Mula sa verse 7 hanggang 21, ito ho yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ho niya isinugo ang kanyang anak. Alam ho natin, yung lagi natin narinig yun, John 3:16, alam na ho natin yun. Doon sa Galatians chapter 4 verse 1, sabi ho doon, nung dumating ang tagdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak at isinilang ng isang babae. So isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak
At para siya maging tao, so dadaan siya sa katawan ng isang tao. No, hindi po sa katawan ng isang hayop. No? So una, pansinin ho natin, meron ho ako kasing nakitang 3 puntos ho dito sa binasa natin kung bakit na isinilang ang ating Panginoong Jesucristo dito sa sanlibutan. Kung bakit po tayo may Pasko at kung bakit po tayo nagsasaya, nagsiselebrate. No? Doon sa Luke chapter 2 pababa, nung dumating yung mga maraming anghel, nagpuri sila sa ating Panginoon. No? Papuri sa Diyos sa kaitaasan, nasabi sa lupay kapayapaan sa mga tao kanyang kinalulugdan. So una ho, doon po sa verse 9, ito yung unang puntos ho na banggit o nakita ho natin dito. Sa verse 9, nasabi ho dito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. So sabi ko, inihayag. So kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin po. No? Inihayag niya, hindi lang ho niya dapat ipinakita, kundi pinatunayan ho niya ang kanyang pag-ibig. Sa pamagitan na sabi, kanyang anak, isinubo niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Bakit? Para saan? Yun. Doon ho natin maunawaan ngayon bakit isinilang yung sanggol doon sa sabsaban. Hindi lang ho tayo basta nagsasaya. Ano ho? Kailan maunawaan natin? Sabi ko nga kanina, sino ba yung dapat magsaya? Ayun. Kung tayo hanggang ngayon ay hindi pa natin lubos na unawaan ang ibig sabihin ng Pasko, ay nakapagsasaya tayo dahil sa mga tradisyonal na nakagis na natin. Pero yung totoo pong saya na dulot ng ating Panginoon ay hindi ho nararamdaman ng marami. So una, sabi ho, doon sa John chapter 3 verse 36, at John chapter 5 verse 24, chapter 6 verse 47, ang sabi doon, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. So po yun yung una na binanggit dito sa binasa natin, sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Bakit ho kaya? Unawan ho natin mabuti, upang magkaroon tayo ng buhay. Sino ba yung binibigyan ng buhay? Yung mga patay, di ba? Sa makatwid tayo pong lahat, tayo pong lahat ng mga tao po ay mga patay sa harapan ng Diyos. At ang patay kailanman hindi po pwedeng makasama ng ating Panginoon sa sinasabi ko ng panaksulatan, ang Diyos po ay hindi siya Diyos ng mga patay, kundi siya Diyos ng mga buhay. So sa makatwid po, doon sa Ephesians chapter 2, sabi nga ni Pablo doon, tayo dati mga patay dahil sa ating mga kasalanan at kasamaan. So patay po tayo. Maaaring buhay tayo sa physically, pero sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, mga patay po tayo dahil nga sa ating mga kasalanan. So ngayon, kailangan ho na tayo ay magkaroon ng buhay upang tayo makasama ng ating Panginoon pagdating ng araw. So paano ho tayo magkaroon ng buhay? Tatanong natin tayo mga patay, ano? Maaaring ngayon humihinga tayo marahil, hindi ho yan ang buhay na ibig sabihin. Ano? So, mga patay ho tayo ngayon. So ngayon, yung mga magkakaroon ngayon ng buhay na sinasabi ko dito upang magkaroon tayo ng buhay ay yung pong mananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang sabi doon sa binanggit natin mga talata sa John. Ang nananalig sa akin ang may buhay na walang hanggan. Kaya ang isang tao po na magpahanggang ngayon ay hindi pa ho nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, itinuturing pa rin po siyang patay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ko kanina, ang pwede lang makapagsaya, magpag-celebrate ay yung mga lumaya. Ano? Kung tayo po ay hanggang ngayon bilanggo pa rin ang kasalanan, paano po tayo makapagsasaya? So kailangan ho tayong magkaroon ng buhay na ibinibigay ho ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya ho ang sinugo ng Diyos, nasa kanya ho, no? Ang buhay, wala ho sa kautusan tulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo.
sinasalis ninyong kautusan sa pagkakalan nyo, doon yung matatagpuan ng buhay. Samantalang ang mga ito ang nagsasabi patungkol sa akin. So, hindi ho sa kanino natin matatagpuan, masusugpungan yung buhay, kundi sa ating Panginoon Jesucristo lamang. So, ito po yung una. Pangalawa ho, na nakita ho natin dito sa verse 10, sabi ho, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. So, siya ho ang unang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yun po yung pangalawa. Bakit sinilang ang sansanggol? Kaya nga ho, sabi ko kanina, nung tayo tamang pag-isip na, makakapagpasya tayo kung anong gusto natin maging. Pag tinanong yung bata, ano mong gusto? Kung maging doktor, abogado. So, kumbaga, iyon ang dahilan kung bakit siya isinilang dito sa mundong ito. Para maging doktor, maging abogado, arkitekto, ingyero, o ano pa. Pero dito ho ang ating Panginoon Kristo, isinilang ho siya dito, hindi upang magpakasaya o mag-alin-aliw. Kundi, biruin mo, no? Nilisa niya yung langit, ang ganda ng ano niya doon, kalagayan, bumaba di siya maglum sa libutan. Hindi upang magpakasaya, no? Kundi upang mamatay po siya. Paano? Iyon ang purpose, ano? Pamamatay. Na parang isinubo mo siya sa isang labanan para mamatay lang. So, sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang maging handog, upang ihandog lang po. No? Ihandog sa ikapagpapatawad po ng ating mga kasalanan. Bakit po? Kasi kailangan merong may handog para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kasi hindi po tayo po pwedeng maghandog. Dahil yung mga handog po natin ay hindi makaabot sa pamantayan po ng ating Panginoon. Babagsak po tayo at babagsak. Yung mabuting gawa ko natin, ipipresenta natin kay Lord yung mga nagawa natin, hindi ho papasa sa ating Panginoon. Kailangan yung may handog, walang batik, dungis, malinis. At yun ho ay sa ating Panginoon Kristo lamang ho matatagpuan. Kung tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ni si Juan, kanyang pinsan sa John 1:21, 9, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So ang ating Panginoon Kristo po, sinilang siya upang alisin ang kasalanan po ng bawat isa. Ng buong sangkatauhan, siya lamang ang makapag-aalis ng kasalanan mo natin. Hindi ang sino pa mang kapuan natin o leader ng reliyon na pag nang-pisal tayo, ganon, mapapatawad tayo, hindi ho. Si Jesus lamang po ating Panginoon. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo sa paghahandog ng kanyang sarili, di lamang ho ba sa ihandog, kundi yung dugo niya. Yung dugo niya ang magbububo, ang sabi, upang tayo mapatawad. Kailan mayroong dugong titigis ka nga upang mapatawad ho tayo, matubos. Sabi nga ni Apostol Pedro do sa unang sulat niya na ang ipinatubos sa atin sa walang kabuluhang buhay na namana natin sa ating mga ninuno, sabi, ay hindi mga bagay na nasisira tulad ng mga pilak o ginto, kundi ang dugo ng ating Panginoon Kristo. Yun ho. Dugo lamang ho ng ating Kristo na tatanggapin ng Diyos Ama. Upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Sa aklat ni Hebreo chapter 10:10, sabi, nilinis tayo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Siya lamang po makapaglilinis sa atin. Doon sa Isaiah chapter 1 verse 18 ho, binanggit ko doon. Halika, magkaliwanagan tayo, sabi.
Dahil magkadumi ang iyong kasalanan, karaming kasalanan at karumika, handa kang patawad lahat ng yan at lilinisin ka. Magiging maputi ka tulad ng niyebe. 1 John chapter 3 verse 5, na parito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. Bakit ho kaya kailangan mapawi ang ating mga kasalanan? Kasi ang Diyos, muhi po siya sa kasalanan. Pero mahal po niya tayo. Kaya kailangan yung kasalanan na nakikita po niya sa tao, mawala po yan bago tayo makaharap po sa Kanya. Mapapawi lang po yan sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Siya na po pwede pumawi ho dito. Maalis, ibig sabihin, magtanggal sa ating mga karumihan, sa ating buhay. Hindi ho yung sarili natin pagsisikap o pagpupursige pag tayo patawarin ng Diyos. Hindi ho. Sabi nga ho ano man hong gawin natin sa ating sarili, hindi ho yan ay matatanggap ng ating Panginoon Diyos upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kung hindi, mawawalan ng saysay ang pagkakasugo ng kanyang anak dito sa sanlibutan. At panghuli, pangatlo, sa verse 14 po ng 1 John chapter 4, ang sabi ko doon, nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Una, sabi ko doon, sinugo siya upang tayo magkaroon ng buhay sa pamagitan niya. Pangalawa, upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, malinis. At pangatlo, upang maligtas ho tayo. Sabi doon, no? Sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. So, wala hong ibang sinugo ang Diyos Ama, kundi ang kanyang anak. Isa lang ho ang sinilang doon sa sabsaban. Wala namang ibang Jesus na po pwedeng maging tagapagligtas po. Matthew chapter 1 verse 22, sabi siya magliligtas sa kanyang bayan. So, paano ba maliligtas ngayon ang isang tao? Andiyan yung tagapagligtas, isinugo niya, sinilang na. Paano ho ngayon maliligtas ang isang tao? Sabi ng banal na kasulatan, so salita pa rin ho ng Diyos at siyang magtuturo Hindi ko tayong gagawa ng paraan Paraan pa rin ho ng Diyos ang dapat nating sundan. Tulad sa sinasabi ho doon sa Romans, no? Hindi ho natin po pwedeng isang tabi ang paraan ng Diyos at gumawa tayo ng sarili nating paraan. Hindi rin ho yan po pwede at matatanggap ng Diyos yan. Hindi ho. So, yun, kanina sa Matthew 1:22, so, sabi nga doon, yun, pinangalan ng Jesus dahil siya magliligtas. Acts 16:31, sabi ito, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. So, sinugo yung tagapagligtas, andyan ay tagapagligtas, ngayon paano maliligtas ngayon? Yun ho, sabi, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ano ba yung pagsampalataya sa ating Panginoon? Yung bang magkahayag ka lang ng Panginoon, sumasampalataya ako? Di lang mo basta bukang bibig, no? O inusal natin. Kundi kailangan yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, may pakita natin talaga na sumasampalataya tayo sa Kanya. Sabi sumasampalataya, naniniwala tayo sa Kanya, susunod tayo sa Kanya, mula doon sa dati nating buhay, iwanan natin, susunod tayo sa Kanya. Yan ang ibig sabihin sumasampalataya. Tatalikuran na natin yung dati nating mga buhay, pinananganan, ayawan na natin yon at ito, gugustuhin na natin ngayon ito panibagong buhay na kaloob ng ating Panginoon. Tulad ditong sinabi ng mga alagad doon sa Roman soldier. Dati, yung Roman soldier, mayroon siyang dating paniniwala. O sabihin ng mga alagad, sumampalataya ka sa Panginoon, sa maliligtas ka. Hindi po pwedeng pasang-pasang pa rin o dala-dala pa rin ng Roman soldier yung kanya dating paniniwala at susunod siya sa ating Panginoon Kristo. Bilang pananampalataya ko niya. Hindi ho.
kailangan bitawan niya yung alam niya na dati akala niya yun ang paraan na siya makaliligtas, at ito yakapin niya itong sinabi ng mga alagad na sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka. So ayun, ang sabi ni Pablo doon sa Romans 10:9, kung pinapahayag natin o pinahayag natin nang yung labi ang sabi, ay ito nga sinabi ko na siya sa Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ito yung pag sinabi natin kanya, pagpapahayag. So tama ho yun. Kaya lang, hindi ho doon nagtatapos na nagpahayag lang ho tayo. Kailangan andun yung pagsunod ho natin, ipakita natin sa gawa ngayon yung pananampalataya natin, yung pagsunod natin ngayon sa ating Panginoong Jesucristo ho. Hindi ho kasi sapat na nananampalataya naman ako sa Panginoon. Ama po yan, sabi ng Banal Sulatan, sa pananampalataya. Ibibilang tayong matuwid, maliligtas po tayo. Anong klase pananampalataya? Kahit ang diablo, sabi, nananampalataya siya sa Diyos. Nanginginig pa. Yung ba? Sapat na po ba yun? Kaya nga yung pananampalataya, hindi lang ho basta ito sinasabi ho natin. Kahit nga ang diablo, kaya niyang sabihin ho ito, nananampalataya siya sa Diyos. At ito nga lagi natin sinasabi, ang hindi lang kayang gawin ng diablo ay ang sumunod, magpasakop sa Diyos. 1 Timothy chapter 1 verse 15, ang sabi, si Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. So ito yung panghuli na nakita natin dito, sinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas. So tatlo po ang nakita ko natin dito. Sinugo ang ating Panginoon Kristo upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Pangalawa, upang ihandog ang kanyang sarili, upang sa ganoon hindi na ho tayo maghahandog pa. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At pangatlo, ayan ho, sinugo ng amang kanyang anak bilang tagapagligtas. Maliban sa kanya, wala na hong iba pa. At itong mga nakita ho natin dito, matatagpuan lang natin lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Yung buhay, yung kapatawaran, yung kaligtasan. Sa kanya lamang ho natin masusumpungan. Dahil sa pag-ibig ho ng ating Panginoon, Diyos Ama, ito ho, pinahayag ho niya, ipinadama, pinatunayan, pinakita, hindi lang ho niya basta sinabi. Doon sa John chapter 15, verse 13 na sabi, walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Tama ho, yun, di ba? Siguro kahit tayo, mahirap natin gawin yun, no? Yung sabi nga, yung bala para sa isang tao, sasanggain mo. Yeah. Mahirap gawin mo yung gano'n. Maliban na lamang talagang may gagawa yung sabi ng Banal na Kasulatan. Pwedeng may gumawa nun. Kaya lang, hindi dahil sa taong masama, sabi doon. Sa Romans chapter 5, verse 6, ang sabi dito, sapagkat nung tayo mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Ito sabi, mahirap daw, no? Sa isang taong matuwid na. Ito sa isang taong kaaway mo. Maialay kaya natin yung ating buhay ito sa ginawang ka ng masama na hindi maganda. No? Mahirap masabi, sabi ko dito, mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Sa isang taong malapit sa iyo, mahal mo, ginawang ka ng mabuti, bilang utang na loob, pwede mong ialay ang kanyang buhay, o kaya nangailangan siya ng dugo, pwede ka magbigay ng dugo, madugtungan ang kanyang buhay, pwede yan sa isang taong pinagkakautangan ng loob. Pero sa isang taong masama, sabi, no? Pero kung, kasi sabi dito sa isang taong matuwid, pwede natin pwedeng gumawa noon. Bagamat maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao, pero sa isang masamang tao, imposible mahirap ko yata gawin nyo.
Pero merong isang gumawa nun, ang ating Panginoong Kristo. Siya lang ang nakagawa nun. Sa isang taong masama, nasabi natin na wala nang pag-asa ika nga, silbi. Inalay pa rin ng ating Panginoong Kristo ang kanyang buhay. Sabi, sino ba tayo para pag-alayan ng ating Panginoong Kristo ng buhay? Meron ba siyang utang na loob sa atin? Ginawa ba natin siya ng mabuti? Na meron siyang utang na loob na dapat tanawin sa atin para ialay niya ang kanyang buhay ko? Wala ho. Pero ginawa ko yun ng ating Panginoong Kristo, hindi dahil sa mabuti ko tayo. Dahil sa tayo makasalanan para sa atin. Kaya yun ho, naunawaan ho natin na naparito ang ating Panginoong Kristo upang ibigay ho ang kanyang buhay. Sabi nga sa panghuli natin sa conclusion ho, si Kristo ay naparito sa mundo, kaya tayo ay may Pasko. Naparito siya, hindi upang tumanggap ng anuman. Tayo ngayong Pasko, mas marami, gusto ng marami yung makatanggap. Di ko ba? Halos lahat nag-expect matanggap. Siguro kung sa isang daan, siguro ang nag-expect na tumanggap, siguro mas marami, sabi na 70%, in 30 lang ang aaring siguro magbibigay. Pero sabi, Kristo ay naparito sa mundo, kaya tayo may Pasko. Naparito siya hindi upang tumanggap ng anuman. Parito siya. Bagamat nung sinilang siya, may may 3 pantas, nagbigay, naghandog ng regalo, pero walang malay doon ng ating Panginoong Kristo bilang sanggol na hiningi niya yon. So naparito siya hindi upang tumanggap ng anuman, kundi upang ibigay ang kanyang buhay. So ang inaasahan ho nating regalo na matatanggap ngayong Kapaskuhan? Hindi mo natin namasmay mga material na regalo o ginaldo. Pero alam ho ninyo, ang pinaka magandang regalo ho, ang pwede ho nating tanggapin at matanggap sa panahon pong ito ay ang ating Panginoong Kristo. Yung regalo ng Diyos Ama ho sa sangkatauhan, kanyang anak. Hindi niya ibinigay para magpakasaya ko dito, hindi. Ibinigay ko niya para maging handog ko para sa iyo at sa akin. Kaya nasa iyo ang pagpapasya kung ang regalong ito ng ating Panginoong Diyos ay yung tanggapin. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming dakilang Diyos Ama. Minahal mo kami, Panginoon, hindi dahil sa kami ay karapat-dapat na mahalin. Wala kang nakita isa man sa amin na mga katangian na sukat mong magustuhan at kami maibig, Panginoon. Minahal mo po kami dahil ikaw iyon, O Diyos. Ikaw ay spos ng pag-ibig. Sa pag-ibig mo po iyon, Panginoon, hindi na natiling pag-ibig lang at salita. Pagkos pinatunayan mo po ito, naisugo mo po ang iyong anak na si Kristo dito sa sanlibutan upang abutin mo po kami, Panginoon, sapagkat hindi po namin kaya na ikaw ay maabot. Kaya ikaw na po siyang umabot sa amin sa pamagitan ng anak na si Kristo, pinababa mo po dito sa lupa. Kaya nga ho, tinawag din siyang Emmanuel, na kasama ka namin, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoon Diyos, na nawa ang sa mga ganitong panahon na dumarating ay hindi lamang po yung nakagisnan ho namin tradisyon na pagsasaya at pagsiselebrate, Panginoon, ng Kapaskuhan. Kundi yung talagang maunawa namin at magkaroon kami na talaga ng karapatan na magsaya, Panginoon. At mangyayari lamang po yun kung maunawaan po namin talaga yung hulugan o ibig sabihin
ng Pasko. Salamat po, aming Panginoon. Nawa po'y ang mga salita mo pong ito, Diyos, ay naunawaan at umipo sa puso ng mga kababayan po namin na nakasubaybay po ngayong gabi. Yung puri ka po namin, aming Ama, at patuloy mo po kami samahan pa sa aming pong pagpapatuloy ng gawain po ito. Sa iyo po lahat ng papuri po sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen.